Hi, magandang araw po sa ating lahat. Munting kalaman nga pala. Nako, eto po, Cabral po, may palitan po sa bangkay, no? Ayon po kay Leandro Labiste po, ayon po sa kanyan po sa official Facebook page niya, sinabi niya po, sinabihan ng mga anak ni Yumaong Yusek Cabral na hindi ilalabas ang bangkay ng kanilang ina hanggat hindi nila ibinibigay ang cellphone nito. Ito ay kahit wala pang kasong naisampa laban sa kanya sa alinmang hukuman. Nasa device niya ang listahan ng 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 mga proponents ng DPWH insertion. Ito po sinasabi natin mga kababayan. Nung in-interview yung asawa po kagahapon na si asawa ni Cabral, ayon po sa kanya, wala daw cellphone sa kanya. Nagtuturoan na po, no? At tigil-tigilan po natin yung pagsabi na sino ba makikinabang sa pagkawala ni Cabral. Alam mo, hindi po sa pinakinakikinabang. Ha? Hindi po ito paligsahan na kung saan sino ba makikinabang? Di ba yung 51 billion ni Pulong? Kahinaan ng kautakan yan. Papalakasin ko utak nyo. Makinig kayo sa akin ha. Dito pinag-uusapan, hindi ko sino pinakamakikinabang. Dito pinag-uusapan kung sino big fish ang mahuhuli. Tandaan yan. Oo, maaaring may makikinabang sa pagkamatay ni Cabral, no? Kasi ayon po kay John Vic, lumabas daw po yung resulta, na yun daw si Cabral ang nakuha dun sa bangin, no? Ibig sabihin, patay si Cabral, no? Pero sabi niya ng iba, hindi sila maniniwala hanggat hindi nakikita yung muka at yung kabaong na doon sa loob. Maliban na lang kung cremate. Okay. Ngayon, sino ba makikinabang talaga? Hindi to usapan eh. Alam mo, ang makikinabang dito taong bayan eh. Hindi ko sino bang si Pulong ang pinaka natutuwa kasi 51 billion pinapatay daw, 51 billion pinapatay daw ni ganito, hindi yan direkta sinasabi pero pinagbibintaan nila si Pulong. 'Di ba? Ganito po 'yan. Alam niyo po, itigil niyo muna ang kulay para hindi kayo malito. Huwag na munang pinklawan, makulay tayo. Bakit tinatago ang cellphone? Kasi nakapagtataka eh. Diba? Talagang may makikita ka nitong hindi ordinaryo. Tulad na lalaki gahapon, in-interview yung asawa niya, in-interview. Yung pagka-interview sa asawa, hindi, tinanong siya asawa niya, willing ka ba magpa-autopsy? Ayaw daw niya. At sabi, nadulas na daw asawa niya. Kumbaga dito, parang yung sinasabi, okay lang, parang tapos na, magi-Christmas na lang kami, palipasin na lang to. Nadulas asawa ko. Bakit parang alam ng asawa niya yung mangyayari? No? Para ba yung asawa niya, hindi gano'n ang reaksyon ng taong namatayan? Hindi, tanong ko lang ayoko manisya, ayoko magduda, pero kasi ako malalim kasi ako mag-isip eh. Hindi ako basta-basta mauutunan ng sino man eh. Kasi sa panahon ngayon, kahit ka mag-anak, kahit ultimong nanay niya eh, kaya mong itulak sa bangin eh, para lang sa malaking pera eh. Sabihin ko sa inyo, sa panahon ngayon, kayang gawin yan. Ngayon, ganito. Ito pong si Labiste po, may nagbigay din sa kanya. Ito kasi parang dito kasi palitan ng cellphone na yun. Hindi ko lang kung sino sabi sa kanya nito Sinabihan ng mga yumaong si Yusek Cabral na hindi lalabas ang bangkay kanilang hanggat hindi binibigay ang cellphone. Na kanino ang cellphone? Ito, tulad na naman ng laptop, nasabi na wala, nanakaw. Itong cellphone na to, mga kababayan, napakahalaga nito. Kasi ganito yan kung sakaling si Cabral, hindi niya alam mamamatay siya o pagpalagay allegedly, hindi niya alam na madudulas siya doon o aksidente siya doon, o hindi alam mamamatay siya, hindi niya maibibigay ang cellphone niya syempre kung kanino Syempre, may mga last text doon. Pwedeng last call na na-record ng telecom. Pwedeng i-revive yun. O pwede yung mga text message, huwag kang maingay ito ang insertion, ito mga kasabwat, ito mga listahan, mga picture. Pwedeng ganun eh. Di ba? Kaya mahalaga eh. Kasi kung hindi mahalaga ang cellphone, bakit tinago? Ang alam ko sa crime scene, sa crime scene to, bakit? Alam mo naman, ikaw asawa ni Labiste, asawa ni Cabral. Alam mo yung asawa mo, hindi mo ba alam yung asawa mo nasasangkot sa malaking iskandalo sa flood control? Hindi mo alam?
40 years siyang nanungkulan sa ahensya, tapos hindi mo alam, may nasasangkot siya sa ganito kalaki. Ha? Alam ko, alam mo. At kung alam mo na nasasangkot asawa mo sa malaking issue na to, papayag ka kahit isang alikabok. Iimbestigahan mo. Tama, mali. Di ba? At ang gobyerno kikilos para diyan. Walang BBM, walang Duterte dito, walang pink lawak. Kikilos ang gobyerno para diyan kasi sa crime, tandaan nyo ha, pag ikaw ay nakasangkot ka sa mga anomalya, lalo na flood control, bilyon-bilyon. At ikaw lahat may karapatan magtanggal ng insertion, ikaw pwede magsingit, ikaw pwede may karapatan mag-alis niya. Tatanungin ka kung sino mga proponents mo at ikaw ang pinaka main suspect. Ha? Pag namatay ka, ultimo tsinelas mo, hindi pagagalaw. Tama o mali? Ngayon, etong si Kadbabral na allegedly nahulog o tinulak man o pinatay allegedly. Papalagay natin ganyan na nangyari. Basta namatay, nawala. Kukunin po yung mga ebidensya niyan. Lahat po, walang makakagalaw. Nakapagtataka ako bakit kung sakaling yung cellphone, bakit hinahanap? Kasi ayan sabi ni Lebiste sinabihan ng mga anak na yumaong Secret Cabral, hindi ilalabas ang bangkay ng kanilang ina hanggat hindi nila ibinibigay ang cellphone nito. Ito ay kahit wala pang, ibig sabihin, doon pa sa crime scene, sino ba nag-pick up ng bangkay doon? Di ba mga otoridad? Di ba pag sa crime scene may mga pulis doon? Hindi ba naman ba yung mga pulis may guantes? Wala pang guantes. Unang-una, wala pa silang guantes doon. Nakakapagduda. Search nyo. Wala, sa picture, wala mga guantes. Dapat sa crime, lahat ng doon, mga uri ng mga doon sa gamit, inaano ng mga pulis. O, tandali muna. Maliban na lang, alam ng mga pulis na yun ay tumalon talaga, nag-suicide. Wala lang pagkatalo. Tanong ko lang, bakit hindi i-sinecure yung cellphone? O teka muna, walang gagalaw sa Cannon Road, walang bababang tao, kaming mga otoridad ang kikilos. O, lahat ng cellphone ilagay sa bag. Yung yung ziplock na plastic, na transparent, pang investigation, di ba? Lalagay, ito. Tapos, isi-secure yun, ipi-fingerprint yun. Di ba gaya ng crime? Bakit anya, munting kaalaman, crime ba yan? Bakit alam mo ba? Kaya nga investigasyon walang makakaalam. Bakit hinahanap ang cellphone? Kapalit. Ibig sabihin, ibinigay doon yung cellphone, may nagbigay doon cellphone sa kaanak o sa asawa. O ito anya cellphone Sige na. Parang ganun. O ngayon, si Libistin nag-post, may palitan na magaganap. Hindi papakawalan yata yung bangkay ng kanila hanggat hindi ibinibigay ang cellphone nito. Yari na. Sino dapat sisihin? Yung asawa? Hindi. Yung nag-check ng bangkay. Tapos may palusot yata hindi ko alam kung makukulit dito etong si Remulla, may isa atang sergeant o police, di ko alam may basta police yata siya na sinibak. Kasi hindi daw ata nasunod yung investigasyon. Alin ba yun? Ba't sinibak? Dahil ba sa hindi sumunod? Naknandaleche-leche na kayo? Nakapagtataka Kailangan pa bang utusan na yung cellphone, nalaglag yung Cabral doon. Tumalsik yun, nasa bulsa niya cellphone. Kailangan pa bang sabihin, ito madam cellphone ng anak mo, cellphone ng asawa mo, ito tabi mo na. Common sense. Si Cabral yun. Alas 12, di ba, ng ating gabi, lahat ng tao, nag-media na. Si Cabral. Di ba sa kaya ng ombudsman nag-secure yung cellphone? Agapan. Ba't yung cellphone nawala? Nasa na cellphone? May something na naman. May palitan ba nagaganap na cellphone? O sadyang sino sasabi totoo? Yung asawa na sinabi, ay wala po sa akin ng cellphone. Wala po sa akin ng cellphone. O etong nagsasabi si Libiste na hindi naman kay Libiste kaling yan, impormasyon niya lang yan. O dyan sa impormasyon niya siya sabi, bago ilabas yung bangkay, ibigay muna yung cellphone. Sino sasabi totoo? Nakakahinala. Pwede kami manghinala ng yung cellphone. Wala talaga sa asawa. Nasa sa inyo talaga. Gusto nyo palabasin, nasa asawa. Para hindi na imbestigahan yung cellphone. Di ba? Napakadali. Ganun ba yun? Ganun ba nangyari doon? Ha?
Pwede yung asawa, talagang wala sa kanya yung cellphone. Ibinigay ko na po sa otoridad. At yung otoridad naman, siguro nakita, baka may mga proponents, listahan ng mga proponents kung sino nandun doon. Di ba? Baka andun yung dalawang big fish, magpinsan. Ay, hindi pala. Diba? Tapos sinabi, binigay sa asawa. So, ang mangyayari, kasalanan pa ng asawa ni Cabral, na nawawala yung cellphone. Tapos yung bangkay, kapalit pa. Ayan, sinabihan ng anak niya, yumaong si Yussi Cabral, na hindi ilalabas ang bangkay ng kanilang ina hanggat hindi ibinibigay ang cellphone nito. Ito ay kahit wala pang kaso na isampa laban sa kanya, alinmang hukuman. Ano na? Sino nagsasabi? O palagay natin yung cellphone nasa asawa niya, no? Bakit? Wala ba kayong kaso na may sasampa? At bakit niyo naman binigay yung cellphone doon sa asawa? Kaduda-duda. Alam niyo kung may merong proposal na nakalista doon, mabubura yun. Pwede sabihin ng asawa, wala na, bura ko na. Para mo tumahimik. Kasi gusto niya, tahimik na buhay eh. Siyempre, buburahin niya yun. Bakit ganun kayo? Ha? Pag alam nyo, patungo sa inyo ang investigasyon, para bang nililis nyo. Nangyari na naman to, di ba? Kay Marcolet, kay Senator Marcolet, pag patungo sa kanila, nililis nila. Di ba? Pag patungo sa kanila, huhulin nila si Bato. Di ba? Palaking butas. Oh. Kasi itong si Labiste po, ayan kagahapon ang files ni Yussi Cabral ay ipinaprubahan ng DPWH na ibigay sa akin noong September 4. Ipinakita ko ito sa ICI noong November 18 at 19 at sa Ombudsman noong November 26. May kopya rin ng DPWH nito. Kung may kopya pa nito DPWH, bakit wala kayong maipakita? Ito pa. Mga listahan sa computer na yumaang Yussi Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertion, may ilang mga kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. Ayaw nga ilabas Sipin nyo lang, yung punta na lang kayo sa pinakakauna-unahang investigasyon. Kanino? Sa pangunguna ng Blue Ribbon, wala pang ICI kay Senator Dante Marcoleta. Anong ginawa nila? Nung si Diskaya, nag-graduation, di ba nag-graduation siya, parang nagbanggit ng mga congressman, 25% kay Saldi, 25% kay Tambaloslos. Ngayon, anong ginawa kalahapunan? Nagmadali si Pepsi. Nagpalit ng liderato. Iniupo sila. Yung matanda doon, iniupo. Pinalitan si Marcoleta. Ano nangyari sa investigasyon? Pa-delay-delay. Tapos bumaba pa si Lacson. Di ba? Nawala pa sa Blue Ribbon. Ano nangyari? Nung bumalik, ano nangyari? May naipatawag ba si Lacson kahit isang uupo sa Senate hearing? Tapos sasabihin nito, hindi ko lang kung totoo to sasabihin nito, ayan sasabihin nito. Totoo. Ayan Ping Lacson, makikipagtulungan pa naman sana sa akin si Cabral. Aba, ang kapal ng mukha. Makikipagtulungan sa si Cabral? Ngayon pa, namatay na? Ha? Di ba? Nasaan kayo? Nasa Blue Ribbon hearing, buhay na buhay pa si Cabral. Ba't di mo pinatawag? Di ba request sa'yo ng taong bayan yan na, sir, nagmamakaawa kami taong bayan sa'yo. Ipatawag mo lahat ng mga sangkot. Ba't di mo patawag? Puro ka CCTV. Tapos siya pa nagpaputok ng yung junta, military junta ba yon? Nagpapapansin ka lang Kesyo may military junta daw, ganyan-ganyan. Kesyo daw yung CCTV pumunta kay Erwin. Kesyo daw yung CCTV, si Gutesa pumunta kay Marcoleta. May nagawa ba to? Sa investigasyon, wala ka nga napatawag Yung namatay na, ewan ko, hindi ko lang kung totoo nyo sa to Kung totoo man, ito mensahe ko dito, sa itong message na to. Bakit makikipagtulungan sa si Cabral? Di sana ginawa mo na mas maaga. Bakit huli pa? Sige nga. Mabuti pa si Senator Marcoleta, yung nasa Blue Ribbon. Lahat gusto agad-agaran. Kayo, Tama mali na siya, sabi ko mga kababayan. Sige nga. Delay-delay na naman? Asan ang cellphone? Asan ang cellphone ni Cabral? Di ba mga kababayan? Yung asawa, para bang hindi gano'n ang reaksyon. Ito nakakagulat sa sitwasyon Yung asawa, hindi gano'n ang reaksyon ng tao na matayan. Tapos nagpakita ito ata ng picture. May picture ditong ipinakita. Teka lang hanapin ko. Di ba yun? Ito to. At ito pa, may video po na kumakalat ngayon.
Video na kumakalat ngayon, ito totoo. Totoo to kasi nag-request yata yung otoridad, lahat po ng dashcam nung pagitan ng nangyari na yon ay ilabas na po. Ayan panoorin nyo ayan Ito yung 18. Nakita talaga si Cabral doon sa nakaupo sa nakaparada Tugma dito sa nakaparadang cellphone dito. Ito totoo. Ito tugma sa litratong ito. Nakaparada yung sakyan. Tignan nyo Oh. Ayan may dashcam. Ayun may sakyan nakahinto, di ba? Ayun. Op, i-stop yan, may arrow. Lagyan natin ayan op. Ayan tingnan mo yung upo ni Cabral. Siya yan Tapos alangan yung pagkakaupo, kalahating putyata nakasabit doon sa may concrete barrier Nakakalito. Totoo to, dashcam to. Hindi to para invento lang. Ang tanong ganito, hindi na mahalaga yan. Sige, na-aksidente na, sige. Pero yung ebidensya na lakasan ng cellphone, pati ba naman nyo, kukunin nyo pa? So, ibig sabihin talaga, alam nilang may alam si Cabral. At ito pinakamalalim kong sitwasyon hindi ako basta-basta maniniwala sa mga ganitong video. Alam ko totoo yung video, pero yung mga palabas na to, baka palabas lang. Kasi pwedeng sabihin Cabral, manipulator ang tawag dyan, manipulation. Kausapin Cabral, punta ka sa mag-unwin ka. Siyempre pupunta yun kung stress ka na may makukuha. Para nga naman, madaling ma-setup yung gagawin sa kanya. Yan ang sa akin Halimbawa, ikaw, kaibigan kita, ikaw nanonood ka. Matagal na kitang kilala kahit paano yayain kita, pero gugurgurin kita, papagurgur kita. Ito gagawin ko. Punta ka 7-Eleven. Punta ka sa convenience store. Kahit anong convenience store, doon sa may malapit sa may tapat ng hotel natin. Pumunta ka. Pupunta rin ako. Hindi ako pupunta. May uutusan ako, gugurgurin ka. Hindi malayo nga naman sa sitwasyon, pero sumunod ka kasi kaya ka sumunod, dalawa na naman, kaya ka sumunod Dalawa na naman kaya ka sumunod May malaking kapalit na impormasyon at may malaking perang nakataya. Chorya ko na lahat yan chorya. Wala akong ibig sabihin yan Ayan kitang-kita Sige. Talagang si Cabral tubang-tugba pati yung kotse nakaparada sa kanya nakaupo dyan actual video po to na nakuha ng si Cabral. Hindi ho ba? Ngayon, ano natin yan? Alis tayo dyan. Ngayon, nakakagulo sa isipan ng tao kasi mga kaibigan, itong asawa ng in-interview to, ang layo ng niya Sa amin, mamadala namin sa Manila. Di Yusek Na, sabi ka may attorney ka, ibalaw yung attorney mo Dahil kami yung asawa, iba yung namin. Kaya kami engineer, kaya ayaw ko namin ka ng professional judge. Kaya umalis ako sa biyernes. Ang gusto niyo po, ma-release na po. Yun lang gusto namin. Magpa-Pasko, makasamahan man lang namin yung asawa ko na, asawa ko yung Pasko. Parang galit siya, parang hindi siya yung dapat nagmamakaawa siya na tulungan niyo ako, solve natin to. Walang ganun Nakapagtataka Tapos may selfie to. May selfie to. Tapos iiwan mo 2 oras yung kasama mo. Napaka-OA sa time. Alam mong kahit palagay mong mall yan, mall. Hindi yan Kenin Road. Palagay mong mall. Iiwan mo ba yung amo mo na ikaw driver? Iiwan mo ng 2 oras? Kahit 1 oras yan, hindi mo iiwan yan Teka muna, tapos yung cellphone, walang cellphone yun. Naku ma'am, nang babalikan na kita ma'am, di po pwede. Alam mo, kahit mall yan yan, delikadong lugar yan. Iiwan mo, parang may something talaga nangyayari. Tapos yung cellphone nawawala. Ano na? Di ho ba, mga kababayan? Painggan po natin ito si Vic Rodriguez Painggan po natin. Na may isang kakampi ang mamamayang Pilipino sa loob ng mababang kapulungan sa tulad ng katauhan ni Congressman Kiko Barsaga na nagbubunyag. Ganon din sa katauhan ni Congressman Sid Ungab at yung mga kongresista na bumoto against the
imposition of a 60-day suspension against Congressman Kiko Barsaga, si Congressman Bong Suntay, at marami pang iba. No? Pero peligroso po yung ating panahon. Kung nagagawa nila ito sa isang incumbent member of the Legislative Department of the lower house of Congress, kay Kiko Barsaga, ito pong nangyari kaya nasirang Undersecretary Cathy Cabral na tumambad po sa ating lahat kagabi, bago po maghating gabi. Hindi po ito yung unang pagkakataon na may naganap na ganitong nakakalungkot at nakakasindak na kaganapan diyan po sa mga kawani o officials of DPWH. Ang pinakamataas po to date na nagkaganito ang sinapit ay si Undersecretary Cathy Cabral. But let me just refresh everybody's recollection. Pangatlo na po ito. Yung napapabalita, pangatlo na po ito. Meron po yung... Tamo, pangatlo na pala official ng DPWH to. Si Cathy ang mataas at huli. Alam mo talaga madali mag-script eh. Maniwala kayo sa akin. Yun nga lang may counting pera sa bulsa. Madaling makakuha ng mga script eh. Lalo pa kaya bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Kayo naman, sige. Kaya tama si Kiko Pangilinan, maunawaan nyo eh. Imbestigahan mabuti to, ayon sabi kay John Vic. Kasi hindi to normal na usapin. Ito ay malaking pera ang usapin. Baka pinalabas lang to, palabas lang to. Walang pinagkaiba sa paggawa ng shooting. Di ba shooting, maniniwala talaga kayo? May mga setup na talaga, wow! Di ba mga artista bago lumabas sa shooting, bago lumabas siya sa pelikula, di ba? May issue muna. Totoo. Yung artista na hindi naman sikat, may issue sila. Tapos pag-uusapan ng tao. Tapos mga ilang buwan, may pelikula palang ginagawa. Kaya sikat na sikat sila, kakagatin yung pelikula nila. Pag kinagat, mayaman sila. Malaki, blockbuster. Di ba? Paulit-ulit nangyayari. Huwag kayo papalin lang. Mga kaibigan, kayang ipagpalit ang kahihiyan at puri at pagkatao para lang sa pera, tandaan yan. Kahit sariling magulang, sariling kapatid mo yan. Ultimo, sarili mo. Para lang sa pera, tandaan mo yan. Ganyan ang panahon ngayon. Kaya wag kayo hindi ko sinabi sila yun ha. Ini-explain ko lang yung panahon ngayon. Iba. Yeah. Gagawin lahat. Kahit matagal mo lang kakilala yan. Meron niya ako kilala, 40 years niya nang kasama eh. Ha? Asawa niya, 40 years. Oh. Iniwalayan siya. Sumama sa iba. Meron din, may napabalita, di ba? Itong wedding, fiancé niya. Ilang taon na, 13 years siya nagsasama. Hindi na bumalik, may binilang. Sabi, may para doon tumakas yata. Oh. Kaya hindi mo masasabi, mga kaibigan. Ambush dyan po sa isang engineer din ng DPWH, dyan po sa Ilocos Norte. Yun po yung nauna. Yung ambush sa isang engineer ng Department of Public Works and Highways, dyan po sa Ilocos Norte. Ikiramay din po tayo, bagamat huli na sa mga naiwan ng engineer na yun. Meron din pong nangyari sa Sorsogon. Yung Sorsogon naman ganun din. Hindi para sa akin, hindi malinaw yung cause of death. Nung civil engineer po ng DPWH, Sorsogon, ito po yung chairman ng Bids and Awards Committee. So pangatlo na po itong nangyayari kay Yusek Cathy Cabral, peligrosong panahon. Bakit po natin kinakailangan pag-usapan ito? Sapagkat napakarami pa pong nanganganib ang buhay. Yung mga lehitimong kritiko, yung legitimate dissenters. Kung ako sa inyo, kumanta na kayo yung mga dyan sa inyo. Baka palabasin kayong shooting na naman. baka ganyan mangyari sa inyo. Kayong si Bersamin, Pangandaman, kung sakali may alamang kayo kung wala, manahimik na lang. Pero kung may alam kayo, kumanta na kayo. 'Di ba? Magpa-secure na kayo kasi ganoon din naman eh. At least pag kumanta kayo, may protection kayo. Pag wala, ay talagang bakod nyo sa bahay lang ang proteksyon nyo. Oo. Di ba? Kumanta na kayo. Di ba? Yan mga yan, lilipas din niya. Kailan kayo kakanta pag lumipas na yan?
yung mga presidente pag lumipas na. Paano kung mapaglipasan din kayo? Di ba? Of this corrupt and bankrupt Marcos Jr. administration. Katulad ko po, hindi po tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Kanya dapat natin itong pag-usapan. Subalit pag-usapan ho muna natin yung mga kagaya niyan, opisyal at kawani ng DPWH o di kaya yung mga kawani na may kinalaman sa delivery ng mga mali-maletang pera. Hindi ba't nagpahayag si dating Congressman Zaldico? Yung statement po ni Zaldico, hindi po pwedeng bastang sabihing inadmissible or hearsay or violation of the rules of court, yung res inter alios acta rule or violation po no Article 3 Section 14 ng ating saligang batas kung saan may karapatan po yung inaakusahan na makaharap niya ng face-to-face yung nag-aakusa sa kanya. Nariyan po yan. Nandyan po yan sa saligang batas, nandyan din po yan sa supplementary law kagaya ng ating rules of court. Subalit, pagka ganito kalawak ang korupsyon, yung direct testimony, yung direct evidence na ibinunyag ni Zaldico, yung 100 billion pesos insertion na ipinag-utos mismo ni Bongbong Marcos. At ayon sa paglabas ni Zaldico, yung 25 billion pesos na kanyang i-deliver kay Bongbong Marcos. Yung hatian nila ni dating Speaker Martin Romualdez. Ayan yung mga ganyan, alam mga ganyan, dapat siya iniimbestiga na eh. Bakit wala? Di ho ba? Tuwan-tuwa pa yung mga loyalista. Uy, bakit si Pulong, si Duterte? Para ba umiikot lang ang kaso, kala Duterte lang? Pambihira naman kayo, sa utak nyo. Di ba? Dapat, alam mo talagang may kasalanan dito, ha? Si School Bukol at si Boy Tago. Si Pepe yan, si Pepsi. Yan ang may kasalanan dito. Maniwala kayo sa akin. Kung hindi pinalitan si Rodante Marcoleta, nagtulong-tulong na ang iba dyan para masolve lahat ng ito. Kaso hindi nila gagawin yon dahil seryoso sa pag-iimbestiga si Senator Marcoleta. Samantalang yung dalawa na yon, tandaan nyo, si alyansa yun, ha? Pinromote ni BBM yung mga yan. Imposibleng kalabahan nila si BBM. Naktanteting kayo. Hindi kayo sa taong bayan. Mga pinklawan na nanahimik, hindi kayo sa taong bayan. Mga Gen Z, huwag kayo maniniwala basta-basta. Isa lang ho, ito po yung mga halimbawa na paano niya ngayon ito pangangalagaan. Yung buhay po ng mga taong kagaya nito ay nanganganib. Peligrosong panahon, pero ang lugi po, kagaya ng mga nagbuwis ng buhay, ng mga empleyado at opisyal ng DPWH. Kawawa ho yung pamilya, ang daming sinasabi na ito'y kumita, bilyong-bilyong piso, pero nakita ho ba ninyo yung video how the body was being retrieved? Mature talk naman po ito, so pasintabi sa mga nanananghali, alam kong gusto lang din ninyo na real talk ang usapan. Pero yung video po na nag-circulate, kung paano nare-retrieve o kinukuha o kinokolekta yung katawan ng USEC ng DPWH, kalunos-lunos po, hindi ba? Kagaya nga po nung palagi ang sinasabi na hindi ho tugon sa buhay yung limpak-limpak ang iyong kayamanan. Limpak-limpak nga ang nakamal mong kayamanan, pero ito naman ang iyong sinapit. And I remember the favorite quote of my mother when she was still alive. We are not made rich by what is in our pockets, but by what is in our hearts. Importante ho talaga may pagmamahal sa bansa. Meron hong pagmamahal sa sa kasalukuyang henerasyon ng kabataan. Kawawa naman ho ito kung hindi natin naayusin ang ating bansa. At yung darating pang henerasyon. Peligrosong panahon. Si Zaldico, namimiligro po ito. Pero paano natin mapangalagaan yung kanyang nalalaman? Paano natin maprotektahan yung mga ebidensyang hawak niya? He is being challenged by those in the corridors of power now. Malacanang, DOJ, Ombudsman, muwi ka dito. Muwi ka dito, harapin ka namin. Alam naman natin na ito isang bravado lamang ng taong nasukol na. Muwi ka dito.
hindi ho patas yung ang dadatnan niyang laban pag umuwi siya. Kaya nga siya lumabas, dahil base doon sa video niya, siya pinalabas. Lumabas ka na muna, kami nang bahala sa'yo, ariglado Oo. ka na. Base sa kilos nila, pinalabas siya eh. Di ba? Base sa mga kilos eh. Mamumuhay ka na ng marangya, kami nang bahala sa'yo. Hmm. Subalit nung naramdaman niya na siya ay linalaglag, nagdesisyon ho siguro yung tao na Di ba imposible, no? O sige, palagay natin si Saldi ko, no, mali. Na wala siyang kasi lumalabas sa mga loyalista, si Saldi ko lang may kasalanan. At sabi naman ni Saldi ko, wala siyang kasalanan, si BBM Romualdez sa may kasalanan. Mali si Saldi ko doon. Mali din yung loyalista dyan. Ha? Si Saldi ko, imposibleng walang tumanggap, hindi tumanggap yan. Daan-daan bilyon, diniliver mo, wala kang tinanggap, inutusan ka. Oh, ito naman sa mga loyalista, mga vlogger lalo, ha, paniwalang-paniwala, hindi totoo siya, sabi ni Saldi. Sa tingin mo, chairman ng appropriation yan? Sige nga, ginigipit, pamilya na. Anong gagawin yan? Ang isang taong gipit na, lalo na nasasakdal, ano na ang kanyang pamilya, hindi na para magsinungaling yan, tatandaan nyo. teka muna, kabahagi ako Lalaban na yan. web of corruption, itong may conspiracy pong naganap eh. Pero malinaw kay Saldi ko, hindi siya ang mastermind. Maaring siya yung bastonero ng mga magnanakaw. Siya yung Sino mastermind? Hindi si Diskaya, ha? Sabi ni Pinoy Canada, na bugok-bugok. Hindi yun mastermind, si Diskaya. Sino mastermind? Si Saldi? Makakagalaw ba si Saldi ko no? May pirma? Si Chairman of Appropriation, napipirma ng mataas na opisyal? Sige nga, mag-isip-isip kayo sino mastermind. Kayo sumagot. Ilagay nyo po, hintay ko sa baba yung sagot nyo. Sige. Sino, kung naniniwala kayo, sino, ilagay nyo dyan mastermind kahit alias lang niya. Sige. O, siyempre, wag nyo rin kalimutan mag-subscribe, mag-like sa ating para lagi kayo updated. At ilagay nyo sa baba ang inyong mga sasagutan. No? Okay, tuloy na tayo kay Vic Rodriguez. sektor ng mga magnanakaw, pero hindi siya ang mastermind. Itinuro na nga niya yung mastermind eh. So paano natin pangangalagaan yung kagaya niyang testigo na eyewitness testimony po yung kanya eh. Nakita niya, nakaharap niya, parehas po ito nung lagi kong rini-refresh sa recollection ng mga mulat na po nung panahon ng impeachment ni dating Presidente Erap Estrada. Yung star witness po ng prosecution, si Ginang Clarissa Ocampo, yung executive ng BDO na ngayon, Equitable Bank dati, BDO na ho ngayon. Tinanong siya paano siya nakatiyak na pinirmahan at si Pangulong Estrada ang pumirma doon sa signature specimen card sa ibabaw ng pangalan Jose Velarde. No? Ang sagot niya, I was a foot away. Ganun kalapit. Ganun din po ang value, yung probative value, yung evidentiary value nitong pahayag ni Zaldico. Eyewitness testimony po ito eh. Direct evidence po ito. Direct testimony po. Yung sabing prima facie evidence, di ba? Ang problema lang natin mga kababayan, paano mo ngayon pangangalagaan kung anong nalalaman nito? Kasi pwede sanang deposition. Yung mga maalam po sa batas, yung mga lawyers, nakasbaybay, yung mga law students, in deposition, isa pong mekanismo ito to preserve yung testimonya, whether nung testimonya ng witness ng prosecution or testimonya ng witness ng depensa. Ang problema, babangga po ito doon sa nauna na nating na-diskurso kanina, yung Rule 130, Section 28 ng Rules of Court, yung res inter alios acta rule, na hindi ka pwedeng ma-prejudice o madehado dahil sa isang direct na testimonya ng isang tao na dinadawit ka. Bakit? Nakaugat po iyan doon sa Section 14, Article 3 ng ating saligang batas, paragraphs 1 and 2, na meron pong ang akusado po ay presumed innocent until proven guilty at yung akusado po ay may karapatan na makaharap niya ng face-to-face at ma-cross-examine niya yung taong nag-aakusa sa kanya. Subalit katangi-tangi po itong anomalyang dulot ng illegal, invalid, immoral,
unconstitutional at criminal 2025 national budget. Doon po talaga nakaugat yan eh. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, ang simulat katapusan ng korupsyon sa Pilipinas ay ang ating taunang budget. Yan po talaga eh, yung source of all evil pagdating po sa governance, pagdating po sa gobyerno. Hindi ho pwedeng, mainam na rin po yun. Wala ho akong makitang iba na pamamaraan, kundi mag-execute po sila ng affidavit outside of the court at ito ay panumpaan na lamang nila. Hindi lamang po ni Saldico. Di ba? Sinimulan ko lang po kay Saldico dahil seemingly siya po yung talagang maraming alam, siya po yung maraming ebidensya, siya po yung maraming dokumento, kagaya po yung mga dokumentong nailabas na ang dami po, bilyon, I think 5 or 10 billion pesos ang ibinuhos sa Quezon City. Dito po sa aking lungsod ng aking kapanganakan, naglingkod din po ako sa local government dito, sa barangay at sa city hall. 10 billion ang ibinuhos di umano mula sa 2025 GAA sa Quezon City. Yung mga kababayan po natin sa Blue Ridge, mga 100 or 300 million pesos, nakalagay po doon, improvement of roads sa loob ng Blue Ridge. 100 to 300 million. Alam mo ba ninyo kung gaano karaming kalsada yung 100 to 300 million? Ang barangay Blue Ridge po ay barangay ng mayayaman. Maayos po ang kalsada ron. Hindi po yung pinapasok ng mga truck. Lahat ng kalsada na dinadaanan ko ngayon sa Pilipinas, no, nakita ba kayo maayos? Di ba? Parang malubak-lubak, pangit, di ba? Lahat ng mga, yung mga national road, di ba? Parang papangit, no? Pati yung mga nasa barangay-barangay. Nagrantete naman talaga itong mga Pilipinong to. Lang sa truck ng basura na hindi naman ganoon kabigatan para mawasak ang kanilang kalsada. So yun po yung mga bagay na siguro yun din. Ang laman, di ba, few months back or a month ago ay napabalitang nawala, ninakaw yung laptop Ayan. ni nasirang Yusek Cathy Cabral. Oh. Yung laptop niya mukhang doon encoded. Lahat ng mga tumanggap ng proyektong Ghost Project. Tamo, napakasimple lang yan, ha? Device lang yan. Kukunin mo lang sa bahay mo yan. Ang dahil pang nanakaw daw, nasira, kahit nasira yan, marirevive yan. Punta ka sa pinaka-electronics yung gawa ng laptop. Kahit di na mabuksan yung laptop mo, yung mga picture mo, makukuha dito kasi may tinatawag na program. Talagang kukunin yan. Hindi, kahit naburado na nga, dyan pa rin yan eh. Para mga USB, ako may alam akong program eh, kahit naburado, iba, yung USB mo, nabura na yung mga file. Kaya kung i-type sa computer mismo, may mga code na i-recycle bin sa loob nun, ma-revive pa. Oo. Hindi ba? Asan ang laptop ninakaw? Oh. Cellphone, asan na yung cellphone ngayon? Wala daw sa asawa ni Cabral. Nagtuturuan na. O, yan ang sinasabi ko sa inyo. Sino ba nakinabang? Si Pulong ba? Andun ba si Pulong? Sa pangyayari? Sino nakinabang? Kayo yan eh. Tao niya si Cabral eh. Sige nga. Isisisi nyo sa malayo, sa Davao. Nakantete naman talaga kayo. Kayo nakaupo, isabihin, nalulusot ng kayo ng Duterte? Ganun kagaling ang Duterte? Yung Saldi ko, kumanta, anong sabi? Nako, kaya kumanta yan. Kasi gusto na maabsuelto niyan ni Saldi. Gusto niya kay Sara para maabsuelto siya. Bakit? Si Sara ba nagka-absuelto ngayon? Pag ba umamin, kumampi si Saldi ko kay Sara, absuelto si Saldi niyo, makakauwi ng Pilipinas? Kayo nakaupo, di ba? Ano ba kayo, mga bangal ba kayo? Kayo nakaupo sa gobyerno eh. Ba't nyo sisisi mga Duterte? Wala ka pang ganun ng Duterte ngayon. Nakulong nga sa yung pinaka-head si Tatay Digong eh. Di ba? Okay, ang ganito na po ito lahat yan ay aking panaginip, aking opinion lang, no? Okay. Atty. Vic Rodriguez, patuloy pa itong iniimbestigahan to. Hanggat walang katawan po ni Cabral, hindi maniniwala ang iba sa atin. Ganun lang po yun. Hanggat di pinapakita yung muka. No? Okay, paalam sa inyong lahat.